kabutihan mo. Tunay na tapat ang puso mo. Mataas na papuri ay sa'yo. Mabuti ka, O Diyos, sa bawat araw ng buhay ko. Walang katulad, walang kapantay. Salamat aking Diyos, mabuting Diyos, sa bawat araw ng buhay ko. Walang katulad, walang kapantay. Salamat aking Diyos, mabuting Diyos, sa bawat araw ng buhay ko. Walang katulad, walang kapantay. Salamat aking Diyos. Mataas na papuri ay sa'yo. Tunay na tapat ang puso mo. Mataas na papuri ay sa'yo. Mabuting Diyos, sa bawat araw ng buhay ko. Walang katulad, walang kapantay. Salamat aking Diyos, mabuting Diyos, sa bawat araw ng buhay ko. Walang katulad, walang kapantay. Salamat aking Diyos, mabuting Diyos, sa bawat araw ng buhay ko. Walang katulad, walang kapantay. Salamat aking Diyos. Forever you are good, forever you are kind, forever you are faithful all the time. Forever you are good, forever you are kind, forever you are faithful all the time. Mabuti ka, O Diyos, sa bawat araw ng buhay ko. Walang katulad, walang kapantay. Salamat aking Diyos, mabuting Diyos, sa bawat araw ng buhay ko. Walang katulad, walang kapantay. Salamat aking Diyos, mabuting Diyos, sa bawat araw ng buhay ko. Walang katulad, walang kapantay. Salamat aking Diyos. Kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko.
Isang mapagpalang gabi ng pagsamba sa bawat isa po sa atin, aking minamahal na mga kapatid at mga magulang. Sa gabing ito, atin pong patuloy na pagbulay-bulayan ang patungkol sa paggawa ng mabuti. Ito po ay hango sa aklat ng Galatia, Kabanata 6, mga talatang 9 hanggang 10, na ganito ang sinasabi: kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagkabasa at pagkarinig pa lamang ng kanyang buhay na salita. So mga kapatid, sa gabing ito, patuloy po nating pagbulay-bulayan ang mga talatang ito. No, ang title natin ngayon ay Huwag Kang Magsawang Gumawa ng Mabuti. Tunay nga pong napakabilis ng takbo ng panahon sa ating kasalukuyang panahon. No? Ngunit kasabay nito ay tila rin dumarami ang kasamaan sa ating pong lipunan. Araw-araw po, mayroon tayong nababalitaan na patungkol sa pagnanakaw, panlalamang sa kapwa, pandaraya, korupsyon, karahasan, at pagpatay. Kaya sa panahon po natin ngayon, marahil marami ang nabubuhay sa takot. Nakalulungkot isipin na marami sa mga biktima ay mga ordinaryong tao. Mga ama, ina, estudyante, manggagawa at mga rider na ang tanging hangarin ay makapaghanap buhay para lamang sa kanilang pamilya. Lumalabas sila ng bahay na may baong-baong pangarap para sa pamilya at ang inaasam nila ay makauwi ng ligtas. Ngunit ang iba po ay hindi na nakababalik ng buhay. Kapag narinig natin ang mga balitang ito, maaaring na itatanong po natin, may saysay pa bang gumawa ng mabuti kung tila kasamaan ang nangyayari o ang namamayani sa ating lipunan? Pero mga kapatid at mga magulang, hindi sinabi ng Panginoon na gumawa lamang kayo ng mabuti kapag mabait ang mundo. Instead, He commands us to keep doing good regardless of the darkness around us. These tragedies reminds us that we live in a broken world. Sin has affected every part of society. Yet, even in a world filled with fear and violence, God has not changed His calling for His people. Ang kabutihan po ng Diyos ay talagang napapatunayan natin. Ang kabutihan ay katangian ng Diyos. According to Psalms 145 verse 9, the Lord is good to all. He has compassion on all He has made. Everything good comes from God. God is good when He forgives. God is good when He provides. God is good when He protects. God is good even when life is difficult. Kung tayong ay mga anak ng Diyos, dapat makita rin natin ang buhay na Diyos na gumagawa ng mabuti.
People should recognize Christ not only by our word, but by our actions. Hindi sapat na tayo nagsasabi lamang na maganda. Hindi sapat na lumalabas lang sa ating mga labi ang magagandang pananalita, kundi dapat nakikita rin sa ating paggawa. Kaya sa panahon natin ngayon, marahil sinasabi natin, ang kasamaan, no? Ang kasamaan ay hindi dahilan para tumigil sa paggawa ng mabuti. Many people today say, why should I help others? People cannot be trusted. The world is too dangerous. It is true that we should act wisely and protect ourselves. Ngunit hindi po sapat o hindi dapat mawala ang ating malasakit sa ating kapwa. Wisdom and compassion can go together. The enemy wants to fear to replace compassion. But God wants to love to overcome fear. Kaya nga po ang maliit na kabutihan na ating ginagawa ay mayroong malaking epekto. Hindi lamang po sa buhay natin, hindi lamang po sa buhay ng ating ginawan yon, kundi sa ating komunidad. But sometimes we think, wala naman akong malaking maitutulong. Wala akong yaman, wala akong resources. Pero patuloy tayong inaanyayahan ng Diyos na gawin ang mga bagay na nakalulugod sa Kanya. A simple smile can encourage. A prayer can strengthen. Makapagbigay lang tayo ng konting tulong, pagkain, na ibsan na yung gutom ng ating kapatid. Yung mapuntahan lang natin ang ating mga kaibigan, kakilala, mabisita lang sila sa kanilang bahay, can comfort. A word of hope can save someone from giving up. So Jesus never ignored people simple because their need seems like small. Every act of kindness becomes a testimony of God's love. Kaya nga po, ang pinakamagandang halimbawa sa lahat ng ito ay ang ating pong Panginoong Hesukristo. In Acts chapter 10 verse 38, Jesus went around doing good. Notice that the Bible summarizes the ministry of Jesus in these simple words. He went around doing good. He healed, He forgave, He comforted, He fed the hungry, He welcomed the rejected. Even while hanging on the cross, He prayed for those who crucified Him. If Jesus continued doing good despite hatred, rejection, and suffering, then we also must continue bilang Kanyang mga disciples. At kung gagawin po natin yon, ang gantimpala ng paggawa ng mabuti ay hindi galing sa iba, kundi ito po ay galing sa Diyos. Sometimes people will not appreciate your kindness. Some will even abuse it. Others may forget what you have done, but God never forgets. Nakikita ng Diyos ang lahat ng ginagawa mo. Your labor is never wasted. Your prayers are never unnoticed. Your sacrifice are never ignored. God sees everything. Anuman ang ginagawa natin, kahit lihim pa natin yung ginagawa, nakikita at nakikita ng Diyos. Mga kapatid, the darkness around us is real.
Crime continues to affect many communities. Families grieved to the loss of loved ones. Hardworking riders, drivers, vendors, and ordinary citizens sometimes become victims of violence. These realities reminds us that our hope cannot rest in this world alone. But God has called His people to respond differently. We are not called to spread fear but faith, not hatred but love, not revenge but mercy. Sa bawat pagkakataon, piliin po natin ang katapatan kaysa katiwalian, kabutihan kaysa kawalang malasakit, pagpapatawad kaysa kapaitan, pagmamalasakit kaysa pagkamakasarili. At kung gagawin natin ang lahat ng iyon, nahahayag po natin ang tunay na puso ni Kristo sa mundong ating ginagalawan. Ay mga kapatid at mga magulang, bilang mga mananampalataya, bilang mga tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas, tayo ang inaasahan to change the world. Hindi mababago ang mundo kung walang mga mananampalataya na gagawa ng mabuti, na ihahayag ang kabutihan ng Diyos. Remember this, my dear brothers and sisters in Christ. Darkness cannot produce light. Only light can overcome darkness. As followers of Jesus Christ, we are called to be the light wherever God places us. Kaya kapatid, hinahamon tayo ngayong gabi. Sa kabila ng iba't ibang sitwasyon na ating nararanasan sa mundong ito, piliin pa rin natin ang gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. At ang mapaparangalan kung gagawin natin yon, ang Diyos na ating sinasamba at patuloy na pinaniniwalaan. Nawa, makahayo tayo, taglay-taglay ang kabutihan na mula sa Diyos. Amen. Amen. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mahirap pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasukatan, sa pagsubok na iyong
pagsambang wagas ang aming alay sa iyo, Panginoon. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mapilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong hinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa iyo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, sa lahat ng panahon. Ikaw ay tapat, O Diyos. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa iyo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, Tayo po ay sama-samang dumulog at lumapit sa ating Panginoon.
Aming mapagmahal na Ama, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayong gabi. Thank you for reminding us that even though we live in a world filled with evil, violence, and uncertainty, you are calling us to continue doing what is good. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga pagkakataong pinipili naming hindi magmalasakit, pinipili naming magalit, pinipili naming maghiganti. Forgive us when fear, pride, or selfishness keeps us from showing your love to others. Lord, fill our hearts with your Holy Spirit. Bigyan mo kami ng lakas na mamuhay ng may katapatan, kabutihan at pagmamahal. Help us to choose honestly over corruption, kindness over indifferences, forgiveness over bitterness, and compassion over selfishness, so that our lives will reflect the heart of our Lord Jesus Christ. Ama, pinapanalangin namin ang aming bansa. We pray for peace in our communities. Protektahan mo po ang aming pamilya, ang aming mga kapwa, mga manggagawa, mga driver at lalong higit ang mga riders na araw-araw ay lumalabas upang maghanap buhay. Ingatan mo sila sa bawat biyahe at ilayo mo nawa po sila sa anumang kapahamakan. Comfort those who have lost loved ones because of crime and violence. Naway maranasan po nila ang iyong pag-ibig, kapayapaan at pag-asa. Tulungan mo rin ang aming mga pinuno, mga kapulisan, at lahat ng may tungkulin sa pagpapatupad ng batas. Grant them wisdom, integrity, and courage to uphold justice and protect the innocent. Panginoon, gamitin mo kami bilang iyong mga kasangkapan. Wherever you send us this week, help us to be a blessing. Naway maging ilaw po kami sa gitna ng kadiliman, pag-asa sa mga nang pinanghihinaan ng loob at pagpapakita ng iyong pag-ibig sa lahat ng aming mga nakakasalamuha sa bawat araw. Lord, maraming salamat po aming Panginoon dahil naniniwala kaming ikaw ang aming kanlungan, lakas at pag-asa. We surrender our lives, our families, and our future into your loving hands. Lord, pagalingin mo rin po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ipuin mo po sila mula ulo hanggang talampakan at maranasan po nila ang kaginhawa at kapayapaan, Panginoon, na nagmumula lamang po sa iyo. Lord, ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid at mga magulang, naway samahan kayo ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ng pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipisa ng Espiritu Santo. As you go this week, may the Lord strengthen your faith, guard your heart, and guide your every step. Naway ingatan niya kayo sa bawat paglalakbay, sa inyong mga tahanan, sa inyong mga trabaho, at sa lahat ng inyong ginagawa. Sa mundong puno ng takot at kasamaan, naway gamitin kayo ng Diyos upang maging ilaw sa kadiliman, asin ng sanlibutan at daluyan ng kanyang pag-ibig at kabutihan. Humayo kayo ng may kapayapaan, patuloy kayong gumawa ng mabuti, huwag kayong mapagod sa paglilingkod at luwalhatiin ninyo ang Diyos sa inyong buhay araw-araw. Now may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all, in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen.